Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for November 3 hanggang 9 para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Leo. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, rising mo, importante siya. Sa end ng video, may link tayo para dito, para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung kailangan mo magpa-schedule ng private readings or spellworks or gusto mo mag-donate using GCash Maya, number or details are in the bot at the description below. Or pwede mo gamitin yung ating thanks button sa baba. Leo, how are you? So, meron tayo ditong 5 of Swords. Sometimes hindi mo kailangan talaga mag-isip eh. may mga moment kasi, minsan the way makipag-usap sa universe, medyo kakaiba. Sometimes, magbibigay siya ng advice to other people, or may mga magkakaroon ka ng downloads, makaramdam ka ng parang inspiration. Pero may mga rare cases na alam mo na yung gagawin mo. Wala kang narinig, walang sources. Basta lang, ganun lang, snap, alam mo na. That's sometimes the way the universe talks. Minsan yun yung pamamaraan niya para mag-convey ng plans niya sa'yo. At wala kang gagawin kundi sumunod. Yung tipong alam mo lang gagawin mo pero hindi ka nagkakaroon ng doubt. Yung at peace ka, mapayapa ka doon sa balak mo or sa actions mo. Nagkakaroon lang ng conflict kasi pinapasukan mo ng logic. Paalala lang, walang logic ang universe. Ha? So, once narinig mo na yan, once na nakuha mo bigla yung prompt, biglang nagkaroon ng opening, laban mo. Huwag mong pipigilan yung sarili mo. Kasi kung babalikan mo dati, di ba? Every time sumusunod ka doon sa mga messages ng universe sa'yo, yung mga inspired actions, ang bilis ng mga nangyayari. Pero what's holding you? So, we have here is the Page of Pentacles. Yun na nga. So, logic is para sa'yo parang andun yung hindi naman kasi parang feasible or parang hindi naman pwedeng mangyari, hindi naman ganun talaga yung dapat mangyari kasi ganito kasi ganyan. Remember, iba ang process ng universe compared sa atin. Ang universe hindi siya nako-constrain ng mga logic natin. Diba nga, yung manifestation isipin mo na lang, it's beyond logic. Paano mangyayari itong mga bagay na to if andoon na kung logic ang gagamitin natin? It's very impossible. But again, we're talking about the universe. We're talking about the higher spirit. We're talking about the biggest energy. Huwag mong hayaan na yung utak mo ang pumigil sa'yo. Kasi yan yung iko-conquer mo ngayon. Yung limitation ng pag-iisip mo. Hiramin natin yung term, the limiting beliefs. Kung hanggang saan mo lang nakikita kaya nang gawin ng universe, good, I'll break the news para sa'yo. Hanggang dun din lang kayang gumalaw ng universe sa'yo. Diba? Parang, when it comes to faith, kung hanggang saan ang paniniwala mo, hanggang dun lang din yung miracles na matatanggap mo. So, ang question, are you ready para basagin niyang mga beliefs mong yan? Now, yung desire card mo, we have here the card of the Tower. Ayan natutuwa ko Kasi yung ang dami sa inyong willing to go higher, even yung mas mabukas yung pag-iisip nyo, to the point na alam nyo babasagin yung mga foundations nyo, to the point na bubunutin yung mga ugat na hindi na dapat hindi na nagsaserve ng properly sa'yo. Alam mo, ito yung moment na pinapaalala sa'yo ng universe na an open mind, it's far more better. Ang bukas sa pag-iisip. Kasi lahat ng possibilities nandun. So, yes, willing ka, then the universe will take you by the hand. Wait ka lang. Now, yung foundation mo, we have here the Two of Pentacles. Okay. So, ang daming partnerships na binubuo ang universe para sa'yo. Ang daming mga connections na inaalaw ng universe na maganap. And itong mga connections na to, it is something na kailangan iti-treasure mo. Ang nakakatuwa dito, you might find it weird, halo-halo sila. Pwedeng sabihin natin, ang field mo is in
sabihin natin marketing, makakilala ka ng mathematician, ng beautician, ng engineer. But all of them, lahat, di ba, alalayo ng skills nila, knowledge nila, pero meron kang makukuha at matututunan mula sa kanila. At the same time, meron ka ding mayaambag sa kanila. So, andito yung wag mong i-constrain na, ay hindi, ako, teacher ako, so dapat yung mga teachers lang yung kasalamuha ko. No man is an island, kapatid. Kailanganin mo sila. And in the past, we have here is yung card of the High Priestess. So, andun na, di ba, andun na naman na oo, logic is very important para sa'yo. Pero di ba, yung foundation mo din dati nun is nakikinig ka sa instinct mo, nakikinig ka sa intuition mo, nakikinig ka doon sa kutub mo. Ibabalik lang ng universe to sa'yo. Pero ang promise ito, I forgot, I think Haggai chapter 2 verse 9 yata yun. The glory of the new house will be greater than the former house. So sa Tagalog, yung karangyaan at kagandahan at kadakilaan ng bagong bahay ay hihigitan pa ang lumang bahay. So kapag ni-restore to lahat sa'yo ng universe, magle-level up. Hindi kanya ilalagay lang na, okay, itong level na to lang. No. Level up tayo. The universe is a universe of progression. Ang universe is the universe of progress yan. Umaangat. It's a universe of evolution. Kaya nga, di ba? Yun na yung next step nating lahat. Yung consciousness natin mag-level up. Which is isa ka sa mga binibigyan ng pagkakataon to take that leap. So, ibabalik na sa'yo yung mga dating nawala. Pero again, mas angat pa. Kasi in the future, meron tayo dito, the 10 of Wands. Alam mo, ang dami sa inyo, na i-open niyo yung sarili niyo sa mga bagong fields. I-open niyo yung sarili niyo sa mga bagong karunungan, kaalaman, of course, bagong connection. And makikita nyo, ang laki na nagiging difference mo kumpara dati. Yung dati na parang sabihin natin, dati hanggang dito lang yung kaya mong mapuntahan, kaya mong gawin. Nakikita mo, nag-e-extend yung circle mo, nag-e-expand. Nag-grow ka. Kasi yun ang target eh. Hindi ka pwedeng mapunta sa isang lugar lang. Hindi ka pwedeng mapirme kung nasaan ka. Kailangan mong lumago. Kailangan mo umangat. Kailangan mong kailangan mo umalis doon sa comfort zone mo. Kasi, paano yung aangat din yung iba na kailangan lumipat doon sa pwesto mo o hindi ka aalis kung nasaan ka. So, grow. That's why everybody must grow. Kung nakakonect ka sa reading natin, invite kita to subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa future videos. But for now, tuloy natin. So, your physical environment, meron tayo ng 3 of Swords. Oops! Medyo quiet muna tayo, kapatid. Yung mga plans mo, yung mga targets mo, medyo piliin mo kung kanino ka mag-share. Kasi may iba kasi na they take it negatively, yung the way yung sinashare mo. Andun na happy ka lang, andoon na gusto mo silang ma-inspire, pero kasi hindi lahat ng tao is merong mataas na antas ng pag-iisip. Tanda mo, ang mundo natin is puno ng mga inggitero at inggiterang kuba. So, medyo andoon na kalmahan mo lang yung sarili mo na pipiliin mo, pakiramdaman mo. Sino ba itong mga dapat kong pagsabihan? Is this person matured enough? Meron ba siyang pwedeng may ambag? Kung wala siya may ambag, i-encourage niya ba ako? Meron ba siya na, eto ba na ito kapag sinare ko sa kanya, mabibigyan niya ba ako ng feedback para baka mamaya meron pa ako ma-improve? Yun yung mga bagay na dapat tinitingnan mo doon sa tao before you share. Now, your emotional environment, meron tayong the card of the lovers. Well, there's a level up in terms of relationship na paparating. So, kung iba sa inyo, you are in a single era. Ayan, so medyo mag-welcome tayo ng mga potential partners. So, mamimili kayo isa lang ha. Romantic nag-usapan natin. But for those who are in a serious romantic relationship na, yung may karelasyon ka na, for the level up, mapag-uusapan nyo na or mapupunta na doon sa part of union na talaga. And there are few, medyo predictive reading. May mga ba na nag-a-ask kayo ng male na offspring? Well, nothing's impossible sa universe.
So, sa hopes and fears mo, meron tayong Queen of Swords. Alam mo yung tipong you need, you need someone to tame you. Kumbaga parang ime-mentor ka. Alam mo, huwag ka mahiya. And most of yung mga hanap mong mentor, meron siyang feminine side na energy. Kasi andun yung tipong, and both yung energy niya both male and female. So, andun yung authority, and discipline. Pero andun pa din yung care at yung softness. So, this mentor, huwag kang mahiya mag-contact na sa kanya. Kung alam mong siya na yon, reach out. Because in the future, we have here is the Eight of Pentacles. Magkakaroon ng cycle. There will be a new cycle na parating para sa'yo. Andoon kasi na, diba sa inyo na parang, hey, kailangan ko ng dagdagang kabuhayan or kailangan kong ma-build up yung sarili ko. Dude, eto na yon. The card is saying actually that there will be a new frontier. Meron kang bagong, kumbaga sabihin natin, kung dati sa sales ka, well, expect mo may bago kang field na papasukin. Kung andoon in your spirituality, let's say you are in healing, well, dude, there will be something that you will go deeper into. Kumbaga, wag kang, master mo na yan eh. It's time to build a new knowledge. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, blessed be. And hope to see you in the next video. Mula po dito sa Baguio. Have a great day. I'll see you soon. Bye!